magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, and sa mga bago dyan please paki-like, share and subscribe yan sa ating mga video. Yan ang panonoodin po natin mga kababayan, itong press conference ni Senator Alan Peter Cayetano. Yan. At bigyan natin ng reaction at opinion. Ayan, yan mga boss. Panoorin natin. Sa takbo ng lahat ng investigasyon. Kasi sa akin napakasimple lang. Unahin natin listahan ng 2025 at 2024, saan ba ang ghost? Bakit pinaka-juicy pero pinaka-magulo din yung Bulacan? Kasi may ghost eh. So napilitan tuloy silang lahat na ikanta na hindi lang sila yon. Iba kasi yung may corruption ka sa DPWH. Parehong corruption yun ha, parehong masama. Pero iba yung sila lang na yun talaga yung kalakaran o di ba ano sabi ng isang witness? Ngayon kasi umabot sa 100% ghost. Panahon ni Duterte daw 15 to 25. Panahon daw ni Pinoy meron din pero 10% lang. So ang punto, part ng panggugulo yan eh. Naguluhin mo lahat na lahat meron. So saan mo umpisahan? Hindi ko rin masabi basta-basta. Pero sa akin clear, most guilty and mastermind. Paano mo habulin yung mastermind? Kailangan may working theory ka. Ang working theory ko, this wasn't an ordinary, pwede dito, pwede dyan, 15%, 25% ghost. Hindi. May tumingin sa buong pondo at sinabing, oy, pwedeng may gawin ako sa pondo na to. Benta ko to. At may kasama doon. Paano mo mabubuo yung theory na yun kung tama o hindi? Simple lang. Kumuha ka ng kung saan yung mga ghost, pag lumabas yung listahan na yan, tapos isa-isa yung bitahin yan, so katulad na nangyari sa Bulacan, and then mako-compare mo ngayon. Diba? Put it another way, kung walang problema sa flood control, kung walang naging corruption, tapos lumabas ang listahan ng bawat senador, hindi ka naglagay sa flood control, hindi ba mali yun? Sipin mo, kung may mga lugar sa Pilipinas, sobrang bahay, hindi ka nag-lobby na lagyan yun. O pero ngayon, walang umaamin sa flood control kasi nga may corruption doon. Pero hindi natin mahati kung sinong naglagay na wala namang corruption kasi amendment yon, sinong insertion na ayaw lang amitin insertion kasi mali yung salita, at sino talaga yung may kasama sa sindikato na pinagkakitaan lahat ito. Kaya gumulo. So now, having said that, when you say we're not satisfied, it's not the whole fault of the chairman. Isa din lang siya sa iba. Diba? So, as I said, diba, maraming na-expose, maraming magandang nangyari under the chairmanship of Senator Lacson. And if this was 10 years ago, 15 years ago, I don't think aabot sa mag-iisip siya mag-resign. Pero iba sitwasyon ngayon eh. Iba din ang ang mga iba't ibang grupo. So, having said that, either wag na siya mag-resign at mag-usap-usap sa direksyon, or kung sino man yung papalit, mag-usap din sa direksyon. And yung usapan sa direksyon should be public and transparent. Yes, and walang usapan na takipan ng kahit sino man. Pero hindi rin naman pwedeng parang pagbabanggitin medyo grupo na to, go ahead. Pag etong grupo na to, wag mo nang banggitin. Pag siya naglagay, amendment yan ha. Pag ako naglagay, insertion yon. Hindi tayo magkakaintindihan pag gano'n. Di ba? Pag Malacanang ang nag-release dahil siya, unprogrammed. Ano yon? Insertion, amendment. Hindi natin masagot. Kasi nga, we cannot debate and we cannot discuss unless we define the terms. Insertion saka amendments. Pero sir, kayo po, meron kayong choice po kung choice ng majority yon. Kung gusto nila ibigay sa minority, I'm sure we can also find. Isa po kasi sa mga kinoconsider din po again, si Senator Pia po, if I'm not mistaken, pinamunuan niya na rin po yung Blue Ribbon Committee. Sa tingin niyo po, sama ko siya Sunday night. At that time, nakasabi lang ni Senator Lacson na mag-resign siya. So, hindi namin napag-usapan at all sinong papalit. In fact, yung proposal ko na resign all, I think hindi pa niya nababasa, kaya hindi niya ako kinonfront about it. So, but since Sunday night, hindi ko pa siya nakakausap. So, but hindi ko siya kakausapin unless tanungin niya ako anong benefit o hindi. Di ba kasi talagang usapan ng majority yun eh. And so far ang nangyari yung mga ayaw, di ba? But basic lang muna. Dapat matuloy yung hearing. Dapat yung
ICI din maayos at dapat may kung papanigan ko man yung ICI na wag i-live stream, at the very least parang korte na pwede doon reporters. Diba? Yung nakita niyo sa US, diba? Yung pwedeng may magsisketch tapos nag-notes kayo. Pero yung hindi natin alam kung ano yung tinatanong at ano yung sagot, medyo mabigat yun. Kaya kasi siguro ang kailangan maano nung ICI is that your conclusion has to be supported by the public. And usually, pagka hindi alam ng mga tao yung premise at yung proseso, hindi ganun kadaling suportahan ng conclusion. So halimbawa, kung naging conclusion nila, 24 senador involved, or that other extreme, walang senador na involved, will you support that? Media na kayo, more informed na kayo than the public. Malamang you can't support it kasi hindi nyo alam nangyari before that Di ba? Ayan. May punto naman talaga si Senator Alan Peter Cayetano. Ano kasi dyan mga kababayan, pagka nasa majority ka, ang tawag sa kanila amendments. Pero pagka nandun ka sa minority, ang tawag sa'yo insertions. Parang yung sinasabi na different word but the same in meaning. Actually, parehas naman actually yun Insertion or amendments, parehas lang. Parang pinaganda lang kasi yung kasi pag sinabing insertion, parang masama sa pandinig. Pero pagka yung amendments, medyo maganda. Gaya lang ni Risa Hontiveros, meron siyang insertion na 3 billion umano. So, ang sabi ni Senator Risa Hontiveros, wala akong insertion. Meron akong amendments. Tamo. Napakagulo yan, napakagulo mga kababayan ng supposed to be, kung ako lang masusunod, kung dapat ang mga legislator gaya ng Kongreso at Senado, dapat wag na lang wag na lang sana humawak ng pera. Dapat ang trabaho sana nila dyan, tagagawa na ng batas, tagapasa ng batas. Kasi dyan kasi nagsisimula yung mga corruption pagdating dyan. Kasi gaya niyan, magkakaroon sila ng insertion, magkakaroon ng amendments, parang pork barrel na rin po yan Kasi hahanap sila ng mga kontraktor, tapos ipapadaan sa kontraktor. Tapos yung nila, halimbawa 25%, biruin mo yan mga kababayan. Kaya kung ako masusunod yan, dapat ang legislative, yung Kongreso at saka Senado, dapat wag na yan dapat tagagawa na lang sila ng batas. Diyan kasi nagkalit-silitso yung pundo ng bansa. Nakaw dito, nakaw doon. Napakahirap. Tapos pagdating sa nagkabukingan na, wala na. Kanya-kanya na silang palusot dyan. Paano mo maibabalik yung pera ng gobyerno? Kaya mga kababayan, kayo, ano ang opinion nyo dito? Yan mga kababayan sa video na ating pinapanood. Ayan, at kung hindi ka pa naka-subscribe dyan sa aking channel, ayan, please subscribe. Maraming salamat.